Sound check. may parot ho ako diyan, ano ho? May mini brother Paul. Ayan, salamat ho sa Panginoon sa bawat isang naririto at isang malaking kagalakan na muli ho tayo magkasama-sama. Ano ho? Sisimulan ko ho at hindi ko sila na i-welcome last Sunday, pero sila yung nakasama natin last Sunday sa gawain. Gusto natin i-welcome ho si Sister Danica at si Brother Carlo. Welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. Salamat po sa inyong presensya. At yun ho ang isang kumpiyansa ko ho sa isang tunay na mananampalataya. Sila ho ay member ng First Reformed Baptist Church ng Valenzuela, kung di nagkakamali. And nalipat sila dito sa Santa Maria. At anong ginawa nila? Naghanap sila ng isang church na kung saan sila ay makapagpapatuloy. Ano ho? So that's very, very good. And purihin ang Panginoon sa kanyang pagkilos sa inyo. Wala naman tayong first time visitor, no ho? Pero salamat ho sa bawat isang naririto. At medyo marami ho tayong announcements at na kailangan hong gawin ngayong umaga. Dahil ang nag-meeting ho kagabi ang ating mga deacons at ilang mga kapatiran na involved sa ating ministry. Para lang ho ma-up-to-date ho tayo maging sa ilang mga bagay-bagay na magiging pagbabago, Lord willing, next year. Dahil sa biyaya ng Diyos, dumaan tayo sa matinding pandemya, and from 20,000 a day na positive cases ngayon, roughly around 800 positive cases daily na lamang. So purihin ang Diyos. Salamat sa Diyos sa bagay ho na yon. And Lord willing, ay i-keep natin yung mga magagandang bagay na nadagdag sa gawain providentially through the pandemic, and then maibalik natin yung ibang mga bagay na maganda at tama na ginagawa ho natin before the pandemic. Now, please listen, gawin natin medyo mabilis ho ito. December 18, that will be next Saturday, o this coming Saturday, ay magkakaroon ho ng Christmas Year-End Fellowship ang ating mga young people. So mga young people, high schoolers, pataas, kayo ho ay invited this coming Saturday dito sa JCBC in person. Yung Joy Fellowship, dati Jesus Christ Baptist Church Online Youth Fellowship, ngayon ay Jesus Christ Baptist Church offline na Youth Fellowship. This coming Saturday po yun, 3 p.m. At meron ho, for details, pwede nyo kausapin si Brother Daryl, pero merong exchange gift. Now, Brother Paul, wala akong budget, okay lang yan, punta ka pa rin. Pero gusto mo maki-join, meron ho yan. For further details, pwede nyo tanongin kay Brother Daryl. Brother Paul, magdadala ba ng pagkain? No, meron ho ipoprovide na pagkain. Minsan lamang tayo makapag-fellowship, so meron hong pagkain, and bubusugin kayo ni Brother Daryl. Isinubo, hindi ho, meron ho tayong magiging pagkain, magpe-fellowship tayo, and meron ho tayong tagapagsalita sa Sabado. So pag-pray ho natin yan, remind natin sa ating mga young people that will be on Saturday. Now, marino na ho yun, 3 p.m. dito sa church. Kung gagabihin, wag ho kayo mag-alala mga kapatid, papanatilihin natin yung maging maayos, maging safe ang atin hong mga young people. Kung gagabihin ho, most likely tingin namin abutin ng 6:30 or 7. Kung kailangan, ihahatid ho namin sila pa uwi. So hindi namin pababayaan ang ating mga kabataan. Now, Brother Paul, yung mga young people, may fellowship. Paano naman ang church? Usually ho, tuwing Christmas, tuwing time ng Christmas, meron tayong Christmas fellowship. Sa umaga ay evangelistic yung service. Sa gabi, merong church fellowship. Hindi natin magagawa ngayon yun. Hindi natin pwedeng punuin ng tao. So this coming December 19 ay magkakaroon tayo ng ating regular worship service at merong kaunting ihahanda ang church para sa mga kapatiran na naririto. Now, sa evening service, kung sakaling gusto nyo ho na maki-fellowship, sa evening service, pagkatapos ho ng gawain ay magkakaroon ho ng potluck dinner. Pero po, ano ibig sabihin ng potluck dinner? Yung lulutuin nyo sa bahay, dalhin nyo rito. Pati kanin. Okay? Kung sino lang ang may gusto. Dati, yung mga kapatiran natin sa JCBC Pandi, pumupunta pa rito, nakakasama natin sila, napupuno tayo. Hindi natin layunin na punuin ngayon. Kung sino lang ang available, sino lang ang gusto, it will be a simple church fellowship, hindi ganun kalaki katulad ng mga dati nating ginagawa dahil gusto pa rin nating mag-ingat. So that will be on December 19. Alam kong miss na ng church yung fellowship. Meron tayong mga kapatiran na matagal nang nasa church pero parang ang sandali pa lang kasi
Ngayon nakaka-fellowship. Ano ho? At meron ho sa iba sa inyo, meron dito isang taon nang nag-church, hindi pa rin kilala yung iba dahil hindi nakaka-fellowship. So, alam natin because of the pandemic. So, December 19, next Sunday, Sunday evening po yan. Huwag niyong dalhin ng Sunday morning. Baka mamaya, dalhin niyo rito ng Sunday morning, may dala kayong pagkain. Tatanggapin ko ho yun. Pero hindi yun yung kainan. December 19 po yan, Sunday evening. So, attend kayo ng umaga. At kung maaari, kung gusto niyo ho, attend ho kayo ng hapon, dalhin niyo na yung pagkain para makapag-fellowship ho tayo. Again, it will be a simple, pero hopefully it will be a meaningful church fellowship this coming Sunday. Okay, next year, 2022, April, kung sakaling magtutuloy-tuloy ho ang downward trend ng pandemic, ang atin hong mga ka-fellowship na mga kapatiran mula sa ibang mga churches, ay nagpaplano na ho ng youth camp. Again, prerequisite ang bakuna. So dapat bakunado para makasama at particularly ito hong youth camp na to is for young professionals, supposedly for mga young people college pataas, pero nakiusap kami kung pwede siguro mga grade senior high, grade 10, grade 9 pataas. Yan ho ay sa malayong lugar ng Balasing. Meron hong isang napakagandang lugar dyan. Hidden, sabi nga nila, hidden, parang hidden sanctuary. Ang ganda sa loob. Pag titignan nyo sa labas, gate lang siya, pero pagpasok sa loob, very peaceful, very good. At again, papanatilihin yung physical distancing, papanatilihin yung safety, and meron hong, prerequisite ang bakuna. April pa naman po yun next year. Now, syempre, kung sa providensya ng Panginoon, tumaas ulit ang count ng pwede ho makancel ho yan anytime. So patuloy natin ipag-pray, let us be just up to date. So pinagpaplanuhan pa lang ho yan. Para alam na ng ating mga young people. Tingin namin roughly around 1,500 for 3 days na camp. Yun yung halaga. So, kaya ko sinabi agad, yung mga mamamasko nating mga young people, pwede nyo tipirin yung inyong matatanggap kung meron man. Next po, medyo marami-rami ho ito. Next year, Lord willing, come January 7, first Friday ng taon, ay magkakaroon na ho tayo ng gathered prayer meeting. Ang JCBC before the pandemic ay tuwing Friday ay merong prayer meeting. Nagkaroon ng pandemic, pumunta tayo sa online prayer meeting. Now, Brother Paul, tayo kami, talagang hindi kami makagalo. Papanatilihin pa rin po ang online. So it will be a merger of face-to-face and online prayer meeting. At ang gagawin po ay Zoom, via Zoom app. So sa ating mga kapatid, pinapaunang sabi ko na ho agad, para kung kailangan nyo ng technical help, pwede nyo tanungin si Brother Daryl, kung sakaling kailangan nyo na mag-download ng Zoom app dahil mas magagamit ho, mas may integrate ho natin yung online and gathered church prayer meeting. Dahil isa ho sa purpose talaga, gusto kong basagin yung baka masyado na tayong komportable sa online. Maganda pa rin at kailangan pa rin natin yung nagsasama-sama tayo at nakikita-kita tayo. So Lord willing, next year, January 7, so, ang magkakaroon ng pagbabago niyan ay yung time in the Word natin. So, yung time in the Word natin from twice a week, magiging once a week Wednesday, and then prayer meeting Friday, online and gathered. Magkasama po yan. Next, December 26, which is the last Sunday of the 2021, ay magkakaroon ho tayo ng church business meeting para pag-usapan ng ilang mga financial na aspeto sa atin hong gawain. That will be December 26. And then, lastly, sa atin hong pagsamba, sa ating gawain, hindi lang ho natin nagawa ngayon, pero sisimulan ho natin next Sunday. Sisimulan ho natin next Sunday ang mga bagay na ito. Next Sunday, dahil kung yung naalala ho, nung ating pinag-aralan last Sunday sa Sunday School, si Jesus sa synagogue, binasang scripture, naalala niyo ho yun? At yung binasang scripture, yun yung kanyang ipadaliwanag. So long a time, ang nangyayari ho sa ating Bible reading ay New Testament, Psalms, and Proverbs. And babasahin natin yun paikot-ikot. For 11 years, ginagawa na po yan dito sa JCBC.
looking at the biblical pattern na meron ho tayo, yung public Bible reading, yung babasahin na passage, ay yun yung pag-aaralan o ipapangaral na passage. So nakita natin yon sa salita ng Panginoon, magandang halimbawa, susubukan natin. Andun pa lang tayo sa susubukan natin. Ano ho? So who knows, maaaring after a few years, balik tayo doon sa ginagawa natin dati, tingnan natin yung benefits nito. At isa pa hong gagawin ay, yung public Bible reading ay gagawin natin in Tagalog. Babasahin natin ang Bible sa Tagalog, which is, tingin ko lahat tayo ay makikinabang dahil meron mga salita, admit it or not, na lumalagpas sa atin in English. Then sa pangangaral, ang main na gamit pa rin natin ay nasa English version. So, ang punto lang ho nun, makakatulong din sa atin sa pang-unawa natin ng salita ng Panginoon. So, expect that next Sunday. Bible reading ho natin ay will be in Tagalog, and then also yun yung pagiging public reading ho natin. Lastly, madami ho ito, lastly ay pagkatapos ng atin hong worship service, napaalala natin last Sunday na kailangan ng meditation. Isang magandang gawain na nakita ko ho naalaman ko sa ibang church at tingin ko maganda, nasubukan natin gawin dito sa ating church. Pagkatapos ng preaching, ay bago ang closing prayer, ay magkaroon tayo ng 3 to 5 minutes na meditation time. Hindi ito time para pumunta sa CR. No. Kung hindi time para tumahimik at pagbulay-bulayan at i-apply sa ating sarili, anuman yung katotohanan ng salita ng Diyos na nakita natin at na-inimpress sa atin ng Panginoon mula sa pangangaral ng salita ng Diyos. I think it will help us greatly sapagkat yung ngang bridge between knowing and doing is meditating. At madalas, pagkatapos ng preaching, nagmamadaling umuwi, naiwan na yung pinangaral. Hindi na naalala. Pagdating sa bahay, ano yung preaching? Hindi ko alam. Pero tingin ko makakatulong sa atin to take 3 to 5 minutes to sit down and meditate doon ho sa ating ipinangaral. So yun ho, gagawin na natin mamaya. Kaya ko sinabi ngayon para hindi kayo ma-shock na ano to, lalong pang hindi makatulong. So mamaya ho pagkatapos ng preaching before the closing prayer ay magkakaroon tayo ng sandali, 3 to 5 minutes to meditate yung katotohanan na ating pinag-aralan. Naunawaan ho ba? Okay? Mamaya ho pagkatapos ng gawain natin, kung meron mga tanong pwede nyo kung i-approach or lalo na patungkol sa mga young people, pwede nyo i-approach si Brother Darrell. So that concludes our many announcements. Pagbati, last 12 kahapon, nag-celebrate ng kanyang 16th birthday si Brother Miggy. Brother Miggy? Belated happy birthday. And tomorrow naman, ang pinagmanahan ni Brother Miggy, maging ng kanyang pangalan, ay magsa-celebrate ng birthday si Brother Jem. Brother Jem, advance happy birthday po bukas. So, purihin po ang Panginoon. Pag-pray natin, ang Gahete family, sila ay matagal natin kasama sa church. Pero Lord willing, come this week, sometime this week, sila ho'y tutulak pa Isabela for a extended vacation to minister doon ho sa tatay ni Sister Sheng na may malubhang karamdaman. So, pag-pray ho natin si Brother Desmar, Desmar 6, unique na pangalan, si Brother Des. Pray natin yung tatay ni Sister Sheng, pray natin yung kanilang buong pamilya, and sila ho ay mag-minister doon. So pag-pray ho natin ang Gahete family. Okay, with that, ay handa natin yung ating mga sarili sa pagsamba sa Panginoon. Magkaroon ho tayo ng ilang sandali para manalangin sa Diyos sa tingin natin ang kanyang gabay at pagsasaliksik sa atin. Let's pray. Manalangin po tayo.
Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat o Diyos sa katotohanan na iyong pinaalala sa amin. Na sa aming mga kamay ay tangan-tangan namin ang iyong salita. Na siyang pagkain, liwanag, tungtungan ng aming pananampalataya. Lord, tulungan mo kami na lalong maging masipag. Tulungan mo kami na lalong maging seryoso at pursigido sa pagbibigay panahon namin sa salita mo. Lord, sa gawaing ito na kung saan binabasa namin, pinag-aaralan namin at ipinapangaral ang iyong salita, kami tumitiwala, O Diyos, sa iyo, sa iyong kapangyarihan, sa banal na Espiritu na nasa sa amin, na patuloy na gumagawa at hinuhubog kami sa wangis ni Kristo. Tumitiwala kami sa iyo, Panginoon, na kaya mo magbukas ng mga puso. Mula sa mga bata hanggang sa matatanda, ikaw, O Diyos, ay nagliligtas. O Panginoon, ikaw po nawa ang kumilos. At sa lahat ng aming gagawin ngayon, sa aming pag-aawitan, pananalangin, pagbabasa ng salita mo at pangangaral, sa lahat ng ito, O Diyos, maluwalhati ka nawa. Maialay namin sa iyo ang katampatang pagsamba. May handog namin sa iyo ang aming mga sarili bilang mga haing buhay. At nawa masumpungan mo na hindi lamang ang aming mga nguso, kundi ang aming mga puso ay tunay na pumupuri sa iyo. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulungan mo kaming patuloy na magsumipag sa kabanalan. Ikaw ang patuloy na maitaas sa aming kalagitnaan. Dalangin natin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po mustayo, tayo po ay umawit sa Panginoon. Tayo po yung umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Saved by the Blood. Is
para po sa pagbasa po sa salita ng Diyos. Para po sa ating scripture reading, atin pong basahin ang Psalm 126. Psalm 126. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. When the Lord turned again the captivity of Zion, we were like them that dream. Then was our mouth filled with laughter, and our tongue with singing. Then said they among the heathen, the Lord had done great things for them. The Lord hath done great things for us, whereof we are glad. Turn again our captivity, O Lord, as the streams in the south. They that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Kami po'y nagpapasalamat sa iyo, nagpupuri sa iyo, Panginoon, niluluwalhati ka namin na kami po ay dinala mo sa iyong bahay-sambahan ngayong umagang ito, Panginoon. Langin po namin, O Diyos, na ikaw po ang patuloy na gumabay, manguna, magpatnubay at magturo po, Panginoon, sa amin. Sa mga salita, Panginoon, naming natututunan, aming inaaral, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan. Salamat po, O Diyos, sapagkat ang Biblia na meron po kami ay siyang mga salita na iyong hiningahan, na merong kapangyarihan na kumilos, gumawa sa amin pong mga buhay, Panginoon. O Diyos, pangunahan mo po kami sa aming pagsamba. Kung meron man pong mga karumihan sa aming mga puso, pinagsisisihan po namin, Panginoon, na lahat ng ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa aming paghandog ng aming mga buhay para sa iyo sa aming pagsamba, Panginoon, ay maging mabangong samyo ito sa iyong harapan, Panginoon. Patuloy mong pangunahan ang aming pastor, si Brother Paul, sa kanyang pangangaral ng iyong mga salita. Gamitin mo po siya bilang isang instrumento na tagapahayag ng iyong salita, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Niluluwalhati ka po namin muli sa umagang ito. Ito po ang aming samudalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ulit tumawad sa Panginoon. Awitin po natin, It is well with my soul. Sorrow
with my soul. It is well with my soul. My sin, Lord, the bliss of His glory restore. My sin not in part, but the rule is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Is the day when the praise shall subside, the clouds will roll back as a scroll, the drop shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Manatili po tayo nakatayo para po sa pagkakaloob. Magandang umaga mga kapatid. Ating buksan ng ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 hanggang 8. Ating basehan sa pagkakaloob. 2 Corinthians chapter 9 verse 6 hanggang 8. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O Panginoon, aming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ngayon ay nakaupo sa iyong trono ng kalangitan. O Diyos, purihin ka at sinasamba ka namin sa araw na ito. Maraming salamat na kami binigyan mo ng pagkakataong muli na magkasama-sama upang magpuri at magpasalamat at makinig ng mga salita mo, O Diyos, sa umagang ito. Maraming salamat sa bagong umaga, sa hininga ng bawat sandali ng aming buhay, O Diyos. Maraming salamat sa pagsusustena mo. At ngayon, Lord, ay dadako kami sa isang bahagi ng aming pagsamba sa iyo, ang aming pagkakaloob sa iyo, ng mga bagay ng aming tinatangkilik. O Diyos, bigyan mo kami ng puso na may kagalakan at pagsasakripisyo sa pagkakaloob, O Diyos.
Nawa hindi kami maging madamot sa pagbibigay sa iyo, O Diyos. Nawa, Lord, turuan mo kami na umasa lamang sa iyo, hindi sa mga salapi na meron kami, kundi patuloy kaming umasa lamang sa iyo upang kami ay magkaroon ng puso talagang nagbibigay ng maluwag para sa iyo. O Diyos, ang mga salaping mga lilikom ngayong umagang ito, Lord, gamitin mo sa pinakamainam na paraan na maluluwalhati ka, O Diyos, at matutulungan ang mga anak mo at ang ibang pang mga inelect mo, Lord, na maligtas, Panginoon. Maraming salamat pong muli. Nawa patuloy mo kaming isustina sa araw-araw. Ikaw ang magpaalala sa amin na hawak mo ang aming mga buhay. Ang Diyos, purihin kang muli. Maraming salamat po. Ito ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ay dadiretso tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Alam mo natin, next year ay isang malaking eleksyon ang kinakaharap ng ating bansa at nawa ay nanalangin tayo at nawa magtapat tayo sa Panginoon sa pagboto. Whether therefore we eat or drink or cast our votes, let's do it not for money, but for the glory of God. Kaya ako nasambit ko ang darating na eleksyon sapagkat may mga mapapalitan at mayroong mga mananatili sa posisyon. At sa karanasan ho namin dito sa Santa Maria, Bulacan, may mga pagkakataon na literally depende sa administrasyong nakaupo sa munisipyo, nagbabago maging ang ruta ng trapiko. Nagbabago kung pwede kang mag-park sa gilid ng kalsada, magbabago kung yung higpit ng mga batas trapiko, magbabago yung patungkol sa palengke. Merong naupong mayor minsan na sarado ang lahat ng mga beer house sa Santa Maria. Nagbabago maging ang daloy ng trapiko, nagbabago maging ang uniforme ng mga bumapasok sa munisipyo. And that is, depende kung sino ang nakaupo, nagkakaroon ng epekto sa pamumuhay ng mga mamamayan. Kaya ko nasambit ito sapagkat ang mga mananampalataya sang-ayon ho sa ating napag-aralan last Sunday, ngayon ay naghahari na ang biyaya ng Panginoon sa buhay ng mga Kristiyano. Well, ngayon naman ho ang ating pag-aaralan ay almost in the same way, pero gusto ko makita natin yung namang buhay ng mga Kristiyano sa ilalim ng paghahari ng biyaya ng Panginoon. Anong itsura nito? Meron bang magbabago? O same lang? Well, sangayon sa salita ng Diyos, there ought to be a change. Hindi pwedeng walang mag-iiba. At ano ang basihan nito? Anong kapangyarihan nito? Ano ang pananaw patungkol sa buhay sa ilalim ng paghahari ng biyaya ng Panginoon? At paano tayo mamumuhay sa ilalim ng paghahari ng biyaya ng Panginoon. Ito ho ang ating bibigyang pansin sa ating pag-aaral. Kaya nais ko kayong anyayahan na tumayo upang basahin natin ang salita ng Panginoon sa Romans chapter 6, and we will continue our series sa book of Romans chapter 6, and we will be reading from verses 8 to verse 14. Romans chapter 6 verses 8 to 14. Kung inyo na ho nakita, babasahin ko ho, pakisundan nyo sa inyong mga Biblia o dito ho sa ating screen. Ito po ang salita ng Diyos. Now, if we be dead with Christ,
we believe that we shall also live with him, knowing that Christ, being raised from the dead, dieth no more. Death hath no more dominion over him. For in that he died unto sin once, but in that he liveth unto God. Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lust thereof. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita, manalangin po tayo. O Panginoong Diyos, aming Ama, salamat po sa katotohanan na kami ng mga sumampalataya kay Kristo ay kasamang namatay niya. At salamat din po sa katotohanan na kung paanong kami ay kasamang namatay niya, kami rin naman ay kasamang nabuhay muli at nangangailangan na lumakad sa panibagong buhay para sa kaluwalhatian mo. Panginoon, salamat sa katotohanan na kami ngayon ay nasa ilalim ng pangunguna ng paghahari ng biyaya mo. At tulungan mo kami, gamitin mo yung mga salita na maging maliwanag, makapangyarihan at kung kinakailangan ay maging matalim upang kami ay patuloy na hubugin sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. Lord, kami nakikiusap. Kung meron man sa aming kalagitnaan ngayon na wala pa sa pananampalataya kay Jesus, gamitin mo yung mga salita maging malinaw na makita si Jesus sa tagapagligtas ng makasalanan. Ikaw po ang magligtas, O Diyos. Lahat ng ito ay nadalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Pari po magsiupo ang bawat isa. Kung ilalagay ko ho sa isang pangungusap ang pinakamensahe ngayong umaga hong ito, it will be this. Believers can now present ourselves to God as His instruments of righteousness, for we now live under the reign of His grace through our union with Christ. Ang mga mananampalataya ngayon ay maaari nang ipresenta o ialay ang ating mga sarili sa Diyos bilang mga instrumento ng Kanyang katwiran, sapagkat tayo ngayon ay namumuhay sa ilalim ng paghahari ng Kanyang biyaya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Well, last two Sundays or last two studies na meron tayo sa Book of Romans ay pinag-aralan natin, as I've said kanina, the reign of grace in the life of the believer. Ngayon naman ho, ang titinan natin is the life of the believer under the reign of grace. Balikan lang ho natin sa Romans chapter 5, verse 21 para ma-refresh ho yung ating kaisipan na tayo nga bilang mga mananampalataya ay nasa ilalim ng paghahari ng biyaya ng Panginoon. Ang sabi sa verse 21, Romans 5, that as sin hath reigned unto death, at yun ang kalagayan nating lahat bilang mga anak ni Adan, at sa pamamagitan at dahil sa kanyang kasalanan, lahat tayo ay pinanganak na may sinful nature and we are born under the reign of sin. Ang sabi, and as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. So makikita natin dito na meron lang maaaring dalawa na nagre-reign. Meron lang maaaring dalawang nangunguna. Meron lang dalawang maaaring naghahari sa isang tao. It's either sin is reigning or grace is reigning. It's either naghahari at alipin ka ng kasalanan o naghahari at alipin ka ng biyaya ng Panginoon. Hindi pwedeng 50-50. Walang mistiso na handun ka lang sa isa sa dalawa. At sa mga na kay Kristo Jesus, sa mga mananampalataya ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, ngayon nga ay nasa ilalim na tayo ng paghahari ng biyaya ng Panginoon.
Nung tayo ay sumampalataya sa Ebanghelyo, yes, ang sabi ng salita ng Diyos sa ating kalagayan, bago tayo naging mananampalataya, ay sumasagana ang kasalanan. Tayo ay guilty dahil sa ginawa ni Adan at daladala din natin yung guilt ng ating mga sariling personal na kasalanan. And yes, sin abounds. Pero nung tayo ay manampalataya kay Kristo, grace did much more abound. At itong overabounding grace na ito, it overthrew the reign of sin sa buhay ng mga mananampalataya. So yes, grace reigns. Naghahari sa mga mananampalataya ang biyaya ng Panginoon. Ngayon naman, titinan natin, dahil tayo ay nasa ilalim na ng paghahari ng biyaya, paano dapat ang pamumuhay ng Kristiyano dito? Sa chapter 6, nakita ho natin na we saw na ang paghahari ng biyaya ay maaaring ma-abuse at hindi ito dapat gawin ng mga tunay na mananampalataya. Nakita rin natin ang dakilang simbolo ng paghahari ng biyaya ng Panginoon. Walang iba kundi ang bautismo na ginawa sa atin sa tubig. Ito ay sumisimbolo na tayo ay namatay kasama ni Kristo. Sa verse 3, chapter 6, know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death. Ang pangunahing simbolo at ang pangunahing isinisigaw ng bautismo ay hindi yung relihiyong nilipatan mo, kung hindi ikaw ay nagpapakita at pinahayag mo na ikaw ay tunay ngang namatay kasama ni Kristo. Now, hindi yung bautismo ang nagjo-join sa iyo kay Kristo. You're joined to Christ by faith, pero ito'y sinisimbolo at pinapakita physically ng bautismo. At ang emphasis nito ay yung ating totoong pakikipag-isa kay Kristo, our true union with Christ. We are really joined in the death of Christ. Tayo'y namatay kasama niya. Pagdating sa verse number 4 ng Romans chapter 6, therefore we are buried with Him by baptism unto death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. At babalik-balikan ho natin ang puntong ito. Yes, we glory in the Lord. We praise the Lord sa katotohanang namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan at nung sumampalataya tayo, kasama tayong namatay ni Kristo. Pero here is another truth. Hindi siya nanatiling patay, siya ay nabuhay muli. Kaya ang mga tunay ngang kaisa at mananampalataya ni Kristo ay kasama rin sa muling pagkabuhay na ito. And take note, ito ay merong epekto sa araw-araw nating pamumuhay. We should now walk in the newness of life. Kaya hindi uubra talaga na nakilala mo si Kristo, sinampalataya mo si Kristo, walang nagbago sa buhay mo. Hindi ho yun maaari. Sa Romans chapter 6 verse 7, hinayag ni Apostol Pablo ang isang napakadakilang katotohanan. Ang sabi niya, for he that is dead is freed from sin. At ang pinibigyang punto dyan, wala ka ng obligasyon. Kung paano ang isang tao na namatay na, wala na siyang obligasyon na bayaran yung utang niya, wala na siyang yung alipin na namatay na, wala nang obligasyon na sundin yung master niya. Dahil patay na siya. And the same is true sa atin bilang mga mananampalataya. Because of our union with Christ, we have now died unto sin. Wala na tayong relasyon. Wala na tayong obligasyon. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Yes, we still struggle with sin, pero hindi maaari na isipin at hindi dapat isipin ng isang tunay na mananampalataya na, well, ganito na kasi talaga ako, ito na kinalakihan ko, hindi na mababago. No, 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 no. For he that is dead is freed from sin. Pag ngayon ho, dadako ho tayo sa verses 8 to 14 na ating binasa, titinan natin ang tatlong katotohanan. Lord willing, sa mga oras na meron tayo, number 1, the power to live under the reign of grace. Ang kapangyarihan para mabuhay sa ilalim ng paghahari ng biyaya. Pangalawa, the mindset to live under the reign of grace. Yung kaisipan. Ano dapat ang ating isipin? Ano dapat ang kalagayan ng ating kaisipan sa pamumuhay sa ilalim ng biyaya? And then pangatlo, the life to live
under the reign of sin. Yung buhay the reign of grace. Paano dapat mabuhay sa ilalim ng paghahari ng biyaya ng Panginoon? So tingnan natin, number 1, the power to live under the reign of sin. Verses 8 to 10. Kapag ini-interview ang mga athletes, ang mga players, lalo na yung mga nag-excel sa anumang kategorya ng sports na kanilang nilalaro. Pag tinanong sila, why do you play so hard? Bakit ganun ka na lang kadedikado? Ba't ganun ka kahusay? Ba't ganun na lang ang pagpupursige mo sa larangan na yung ginagawa? Madalas sinasabi nila, para manalo. Para maging kampyon. Para maging the best. Sabi nga nila, maging kambing. Goat. Dati, goat. Ano yung goat? Greatest of all time. Nagsusumikap sila maging kambing. Para sila ang tanghaling number 1, the best of the best. Yung iba ay para sa pera. Yung iba ay para sa titulo. Yung iba ay para sa karangalan na maiuwi nila at makukuha nila, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi maging para sa kanilang bansa. At isang gusto ko nga madalas na inuulit-ulit yung sinasabi ng isang patalastas ng kape, bakit ka bumabangon? Ano nagtutulak sa iyo? Anong puwersa ang gumagana para ikaw ay gumawa at magsumikap at magpursige? Well, sa pananampalatayang Kristiyano, sa buhay Kristiyano, sa pamumuhay ng isang mananampalataya ni Kristo, sa napakataas na demand, sa napakatindi na pamantayan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sa Kanyang salita, tayo ay tinatawag na mamuhay ng may kabanalan. Tayo inuutusan na mamuhay ng may katwiran. Tayo ay inuutusan na lumagupa sa pananampalataya, na makita ang bunga ng banal na Espiritu, ang love, joy, peace, and long-suffering, and so on. Tayo ay inuutusan maging mapagpatawad. Tayo ay mamumuhay dapat ng may pag-asa, mahalin ng Diyos, mahalin ng kapatiran, mahalin ng kapwa gaya ng pagmamahal natin sa sarili. Oo, inuutusan tayong mahalin ang ating mga kaaway. Saan natin kukunin ang puwersa at lakas para gawin ang mga ito? Ang mga mister ay inuutosang mahalin ng misis gaya ng pagmamahal ni Jesus sa iglesia. Ang mga misis ay inuutosang magpailalim, magpasakop kay mister sa lahat ng bagay. Ang mga bata ay inuutosang sumunod sa mga magulang. Ang mga magulang ay inuutusan na maging matyaga at matapat na palakihin ang mga bata sang-ayon sa gabay at katuruan ng Panginoon. Saan natin kukunin ang lakas para gawin ang mga ito? O inuutusan tayo ng Diyos na lumakad kung paano lumakad si Kristo. Sige nga, saan mo kukunin ang lakas? Anong magtutulak sa atin? Anong magsusustena sa atin para ito ang ibuhay sa ilalim ng paghahari ng biyaya ng Panginoon? Ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 8, now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with Him. Binibigyan ko hong diin yung salita na we believe. This is the driving force. Ito yung lakas sa pananampalataya o sa buhay ng isang mananampalataya. Yung pananampalataya na ating tangan-tangan. Yung katotohanan na ating sinasampalatayanan. At sa lengguwahe nga ho ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we we live by faith. We live by what we believe and not by sight. Ito ang magdidikta. Ito ang huhubog. Ito ang magbibigay pundasyon at ito ang lakas at kapangyarihan na magtutulak para ang Kristiyano ay mamuhay o paano mamuhay ang Kristiyano sa ilalim ng paghahari ng biyaya ng Panginoon. We walk by faith. It is very, very, very important what we believe.
At meron ho mga mananampalataya, and sad to say, may mga nagpapakilalang Kristiyano sa panahon natin ngayon. They claim to be Christians, they claim to be followers of Christ, pero ayaw nilang magbigay atensyon sa mga pananampalataya, sa mga doktrina na kanilang tinatanganan. Basta ako'y mamumuhay para sa Panginoon, basta ako'y magmamahal sa kapwa ko, basta ako'y mag-serve kay Lord, pero walang interes sa mga katotohanan ng Panginoon. And now, I'm not pertaining only to information. Madaling bumili ng mga systematic theology books at basahin mo araw-araw. Madaling mag-gain ng information. Not merely informations that we agree to, not just truths that we hold on to, but more so truths that holds us. Hindi lamang mga katotohanan na nag-agree tayo, hindi lamang mga katotohanan na hawak-hawak natin at sinasabi natin pinaniniwalaan natin, kundi mga katotohanan, at narito ang malaking pagkakaiba, mga katotohanan na may hawak sa atin. Hawak ako ng katotohanan na ito, kaya ganito ako namumuhay. Because of what we believe. And on the side note, gusto ko lang kong paalalahan ng mga magulang, mahalaga kung ano ang pininiwalaan at huwag niyong hayaan na ang mundo ang magbagay ng paniniwala sa anak ninyo. Trabaho natin bilang mga Kristiyano magulang na ipakilala sa kanila ang Diyos, na turuan sa kanila at turuan sila patungkol sa Panginoon. So binigyan diin ni Pablo, now, if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with Him. Binalikan niya yung sinabi niya nakaraan, we be dead with Christ. Sabi nga sa verse 3 na binasa natin kanina, nung sumampalataya tayo, we are identified and joined with, in union with Christ's death. We are baptized into His death. Sabi ng verse number 3. So believers are spiritually united to Christ's death. Tayo ay kasama sa kamatayan ni Kristo. And because of that truth, ang sabi, we believe that we shall also live with Him. Hindi lamang tayo kaisa o kasama sa Kanyang kamatayan, narito tayo ay kasama rin sa Kanyang muling pagkabuhay. Ang Kanyang kamatayan nagbayad ng ating mga kasalanan, ang Kanyang kamatayan na ating katubusan, kaya tayo may kapatawaran, ang Kanyang kamatayan nagligtas sa atin, naglinis sa atin. Oo, tayo'y kasama doon, pero hindi lamang yun, tayo'y kasama rin sa Kanyang muling pagkabuhay. We are also joined with Him in His resurrection. Sabi sa verse 5 ng Romans 6, ang sabi ni Pablo, for we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. At tingin ko ho, dito lumalabas ang matinding imbalance sa maraming mga pagtuturo sa mga mananampalataya. Nabibigyan ng matinding diin ang kamatayan ni Jesus. At anong kinalaman nito sa atin? Pero ano ang kinalaman ng muling pagkabuhay ni Jesus sa buhay natin bilang mga mananampalataya? Paano natin natitiyak ito? Paano natin masisigurado, Brother Paul, oo, tayo'y kasama sa kamatayan ni Kristo. Paano natin matitiyak na tayo'y kasama sa Kanyang muling pagkabuhay? Ang sabi sa verse 9, Romans chapter 6, knowing that Christ being raised from the dead, dieth no more, death hath no more dominion over Him. And again, binigyan diin dito at pinakita ni Pablo, knowing that. Nalalaman at nahandoon yung matinding emphasis, palagian ng salita ng Diyos. Again, Christianity is not just information. Pero nahandoon yung katotohanan na dapat nating nalalaman at doon nakatungtong yung ating pananampalataya. Knowing, ano yung nalalaman? That Christ being raised from the dead, dieth no more. Hindi ko maiwasan na isipin na gamiting life verse ito ng isang Kristiyano, dieth no more. Hindi na magda-diet.
Pero hindi yun ang punto. Ang sabi ni Pablo, knowing that Christ being raised from the dead dieth no more, siya na nabuhay mula sa mga patay. Merong ibang mga taong nabuhay mula sa mga patay. For example, si Lazarus. Yes? Binuhay ni Jesus mula sa mga patay, pero nangyari kay Lazarus, namatay siya ulit. Pero kakaiba ang ating Panginoong Sukristo. Ang ating Panginoong Sukristo na buhay mula sa mga patay, He dieth no more. Hindi na siya mamamatay. Kaya napakatinding pag-asa at dapat ito'y magbigay ng matinding kagalakan sa atin. Kung tayo ay kaisa sa kamatayan ni Kristo, tayo din ay kaisa sa kanyang muling pagkabuhay at siya na nabuhay muli, dieth no more. At tayo ay kasama doon. Tunay, sa buhay na walang hanggan. Yes, sa katawang pisikal, mararanasan pa rin ng marami sa atin ang kamatayan kung hindi pa muling magbabalik ang ating Panginoong Jesucristo. Pero narito ang katotohanan na ang atin hong buhay na walang hanggan, o ang buhay na walang hanggan na meron tayo, ito ay kakabit at kaakibat ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. And He dieth no more, therefore, tayong mga mananampalataya ay may pag-asa ng muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. He dieth no more. At ang sabi, death hath no more dominion over Him. Wala nang paghahari ang kamatayan sa Kanya. Higinapi ng ating Panginoong Sukristo, tinalo ng ating Panginoong Sukristo ang paghahari ng kamatayan. Ang paghahari ng kamatayan mula kay Adan, pagdating ng ating Panginoong Sukristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, itong simingling hindi nagagapi na kamatayan, itong simingling hindi nagagaping kasalanan, ay tinalo, ginapi ng ating Panginoong Sukristo ng napakatinding paggapi. Ang sabi sa Acts chapter 2 verse 24, whom God hath raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that He should be holden of it. Hindi pwede, hindi posible na siya igapos ng kamatayan. Hindi siya maaaring manatili doon. Walang nagawa. Oo mga kapatid, maraming makapangyarihang tao ang namatay. At hanggang ngayon, hawak-hawak sila ng kamatayan. Pero ang ating Panginoong Sukristo ay muling nabuhay. Ito ang katiyakan. Ano ang kapangyarihan para ang mananampalataya ay mamumuhay ng isang bagong buhay sa ilalim ng biyaya ng Panginoon? Well, dahil ang ating Panginoong Sukristo ay muling nabuhay at patuloy na nabubuhay. At doon manggagaling, doon nakadepende ang kapangyarihan ng buhay ng Kristiyano. Sa verse 10, ang sabi ni Apostol Pablo, for in that He died unto sin once, but in that He liveth unto God. Ang sabi, He died. He truly died. Siya'y tunay na namatay. Hindi peke, hindi siya nawalan lang ng malay. Hindi siya mukhang namatay lang, siya'y tunay na namatay. He died unto sin once. Siya'y namatay at nagbayad ng penalty ng kasalanan. Siya'y namatay at winasak ang kapangyarihan ng kasalanan at ginawa yun ni Jesus minsan lamang. Hindi niya kailangang paulit-ulit gawin. Ang sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 18, for Christ also hath once suffered for sins, that just for the unjust, that He might bring us unto God, being put to death in the flesh, but quickened in the Spirit. Yung isang pagbabayad, yung minsang pagbabayad ng ating Panginoong Sukristo ay sapat para iligtas ang kanyang mga hinirang. Ang sabi sa Hebrews 9 verse 12, neither by the blood of goats and calves, but by His own blood He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. He obtained it once. Hindi installment ang ginawang bayad ni Jesus, minsang kabayaran. At ito ay nag-secure ng siguradong kaligtasan. Na maaari
na maraming nagpo-profess at nagkiklaim ng pananampalataya sa Ebanghelyo at ito ang isinisigaw. Yes, Brother Paul, tunay, namatay si Jesus para sa aking mga kasalanan. Namatay si Jesus at dahil doon ako'y ligtas. And yes, that is true. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, hindi doon natapos ang talata. Sapagkat nagtuloy ang verse 10, He died unto sin once, but in that He liveth unto God. Hindi siya nanatiling patay, siya ay nabuhay muli. At nung siyang pagkabuhay niyang muli, ito'y pagkabuhay ng muli sa Panginoon, sa kaluwalhatian ng biyaya at kapangyarihan at ng pangalan ng Panginoon. Anong punto? Ito ang buong ebanghelyo. Hindi lamang namatay si Jesus, siya'y muling nabuhay. At dito, nakakabit ang buhay Kristiyano. Hindi lamang sa kamatayan ni Jesus, kundi sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya nais ko kunin ang inyong mga mata at itutok. Saan ko kukunin? Saan manggagaling yung lakas, yung kapangyarihan para matupad, sumunod sa mga kalooban ng Panginoon? Hindi tayo titingin sa ating sarili. Hindi tayo aasa sa ating sariling lakas. Titingin tayo sa katotohanan na oo, namatay siya para sa ating mga kasalanan. At oo, siya'y nabuhay muli para sa kalwalhatian ng Panginoon. At doon din nakakabit ang ating buhay Kristiyano. Ang kapangyarihan para mabuhay sa ilalim ng biyaya ay ang Ebanghelyo. We will never graduate from the gospel. Walang panahon na hindi kailangan ng Ebanghelyo ang hindi kailangan ng Kristiyano ang Ebanghelyo. For it is sad to see na maraming mga pangangaral na tila baga, okay, gospel ang starting point, pero pagkatapos noon, ikay Kristiyano na, iyong sariling lakas na. No? Sangayon sa salita ng Diyos, dito ipinako ni Apostol Pablo, namatay ka kasama ni Kristo. Ikaw ang bubuhay din naman kasama at kagaya ni Kristo. At ito ang kapangyarihan para tayo mamuhay sa ilalim ng biyaya ng Panginoon. Ito ang kapangyarihan para habulin ang kabanalan. Ito ang kapangyarihan para mahalin ng Diyos ang ating kapwa, oo, maging ang ating kaaway. Dito manggagaling ang ating pagpapatawad. Dito manggagaling ang ating buhay ng makadiyos. Ang katotohanan na siya'y namatay at muling nabuhay. At tayo ay namatay at muling nabuhay kasama niya. Kung hindi ito ang kapangyarihan, kung aasa ka sa iyong sariling lakas, kung titingin ka sa iyong sariling kakayahan, ito ay magre-resulta sa legalism. Ito ay magre-resulta sa Phariseeism or hypocrisy, panglabas lang. Ito ay magre-resulta sa kayabangan. Banal ako. Nagsi-church ako lagi-lagi. Nagiging mabait ako. Ang maitataas ay yung sarili. Ang tanging lakas na magtutulak sa Kristiyanong mamuhay ng Kristiyanong buhay sa ilalim ng biyaya and at the same time dudurog ng kayabangan ay ang Ebanghelyo ni Kristo. Siya'y namatay at muling nabuhay at tayo ay kasama in union with Christ sa katotohanan ito. So that is the power to live under the reign of grace. Tingnan natin ang Ebanghelyo. Sabi nga ho ni Jerry Bridges, preach the gospel to yourself every day. Lagi mong ipaalala, lagi mong ipakita, lagi mong sariwain ang katotohanan ng Ebanghelyo. Araw-araw. So that's the power to live under grace. Number 2, the mindset to live under the reign of grace. The mindset. The power is what we know to be true in the gospel of Christ. It is also the framework by which our worldview or our outlook or mindset is to be shaped. Yes, ang Ebanghelyo ni Kristo, ito ang kapangyarihan para tayo mamuhay sa ilalim ng biyaya at ito rin ang maghuhubog ng ating pananaw, ng ating kaisipan, para natin titignan ang mga bagay-bagay, para natin titignan ang ating sariling buhay.
Sad to say, mayroong mga nagpapakilalang Kristiyano pero ang tingin nila sa buhay nila ay kanila pa rin. Buhay ko to, gagawin ko yung gusto ko. Pero hindi ganun ang sa Kristiyano. Dating sa verse number 11, anong mindset? May kapangyarihan. Ngayon, ano naman ang kaisipan sa pamumuhay sa ilalim ng biyaya? Ang sabi sa verse 11, likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. That word likewise, ibig sabihin like Christ, kung paanong siya ay namatay sa kasalanan at gayon naman ay nabubuhay para sa Panginoon, gayon din naman daw dapat tayo. Tayo rin ay patay na sa kasalanan at tayo ay muling binuhay kasama ni Kristo para sa Panginoon. At ang sabi ni Apostol Pablo, reckon ye also yourselves. The word reckon, ang ibig sabihin is to count, to regard, to presume, to consider. Ibilang mo ang iyong sarili, ituring mo ang iyong sarili, tignan mo ang iyong sarili, na ano daw? Dead indeed unto sin. Ito dapat ang laman ng ating kaisipan. Ito dapat ang pananaw natin sa ating sarili. Itong spiritual na katotohanan na ito. Kunin natin ang ating identity, tingnan natin ang ating kalagayan, hindi sa level ng ating pinag-aralan, hindi sa dami ng pera sa bangko, hindi sa trabaho na meron ka, hindi sa bansa na kinabubuhayan mo, hindi sa mga bagay na alam mo, kundi sa katotohanan na ito, ikaw ay patay na sa kasalanan. Huwag natin itong alisin sa ating kaisipan. Ituring natin ang ating mga sarili na patay sa kasalanan. Here is now the application. Andito yung katotohanan na ating sinasampalatayanan at ito ay ibilang mo. Ito ay i-apply natin sa ating sarili. Consider or reckon yourself dead indeed to sin. This is not merely positive thinking and convincing yourself. Hindi lang ito basta positive thinking lang. Hindi ito basta kinukumbinsi mo lang yung sarili. Dito sin na ako, dito sin na ako. But this is a reality. Isang katotohanan. Kung tunay kang mananampalataya ni Kristo, totoo. Hindi lang ito mabulaklak na salita ng mga apostol. Hindi lang ito mabulaklak na pangangaral ng mga pastor. Totoo kung ikaw ay Kristiyano, totoong namatay ka sa kasalanan kasama ni Kristo. At itong realidad na ito ay dapat laman ng ating kaisipan at ibilang natin sa ating mga sarili. This is based on truth. Tayo ay kasamang namatay ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. At tayo rin naman ay kasamang nabuhay muli ni Kristo dahil sa pananampalataya. Ang sabi, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Paano nangyari ito? Dahil sa ating pakikiisa sa kamatayan ni Kristo, kung tayo sumampalataya sa Kanya, tayo rin naman ay kaisa at kasama sa muling pagkabuhay ni Kristo. We are alive unto God. Kung paanong si Jesus ay muling nabuhay sa Panginoon, tayo din naman na mga na kay Kristo Jesus ay muling nabuhay kasama ni Kristo para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Reckon ourselves. Consider ourselves. Presume ourselves. Ilagay natin to sa ating mga sarili. I-apply natin sa ating mga sarili. Ito dapat ang laman ng ating kaisipan. Patay na tayo sa kasalanan. Realidad ito. Kung paanong, halimbawa, isang araw, sinabihan ka ng doktor, ate, kuya, huwag kang magugulat. Ito yung sinabi sa'yo ng doktor, huwag kang magugulat. Alam mo na hindi ba? Huwag kang magugulat, ha? May cancer ka. Magkakaroon ba ng impact yun sa'yo? Dok, may cancer ako. Naku, paano na? Nag-iisip ka na ng anong mga bagay, anong treatment, Tapos bilang sabihin sa'yo ng doktor, joke lang. Hindi pala totoo eh. Okay ka na. Opo, okay na. Meron cancer, stage 4. Pag ang isang bagay ay totoo, magkakaroon ng epekto.
O mga kapatid, ang kamatayan natin sa kasalanan kasama ni Kristo at muling pagkabuhay, ito ay totoo. At kailangan nating ibilang ang ating mga sarili. Ituring ang ating mga sarili. Hindi pwede sabihin ng doktor, may cancer ka, tapos ikaw naman ay walang gagawin. Hindi, wala. In denial ka. Hindi mo gagamutin, hindi mo haharapin, hindi mo aasikasuhin. In denial ka, wala. Totoo. O mga kapatid, totoong tayo'y namatay kasama ng Kristo. Totoong tayo'y muling nabuhay kasama niya. At totoo na ang buhay na ito ay bagong buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito dapat ang laman ng isip natin. Ituring natin ang ating mga sarili. Ibilang natin ang ating mga sarili. Na tayo nga ay patay sa kasalanan at buhay kasama ni Kristo. At ang sabi ho dito sa verse number 10, For in that he died unto sin once, but he that liveth, he liveth unto God. At gayon din naman tayo mga na kay Kristo, tayo ay alive unto God through Jesus Christ our Lord. Tayo dapat ay mabuhay na para sa Panginoon, mabuhay sa isang buhay na nakadirekta sa Diyos para sa kaluwalhatian ng Diyos. So narito ang katotohanan, ang isang tunay na mananampalataya ay magkakaroon ng tunay na pagbabago dahil siya ay tunay nakakabit sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesukristo at ito'y magkakaroon ng tunay na epekto sa kanyang buhay. Tunay po yun. Kung ang isang tao ay tunay na mananampalataya, tunay siyang namatay at muling nabuhay kasama ni Kristo. At tunay itong magkakaroon ng epekto sa buhay niya. This is the mindset under the reign of grace. We are dead with Christ and we are also alive with Him. Now lastly, dito tayo matatapos, the life to live under the reign of grace. Ang buhay, paano tayo dapat mabuhay? So doon yung kapangyarihan, ito yung mindset. Paano dapat tayo mamuhay? Ang sabi sa verse number 12, Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey in the lust thereof. That ye should obey the lust thereof. Na maaaring sabihin na, Brother Paul, namatay na kasama ni Kristo, nabuhay kasama ni Kristo para sa Panginoon, so dapat perfect na? No. Andito ang katotohanan na meron pa ring struggle sa kasalanan at titingnan natin muli yan pagdating natin sa chapter 7. Pero narito ang sabi ng salita ng Panginoon, let not sin. Huwag mong hayaan. Sino sa inyo nakapaglaro na ng harangang taga? Harangang daga. Patintero. At kung ikaw ay tatamad-tamad na bantay, sasabihin mo, huwag mo hayaan. Ibig sabihin yung kalaban na nagsusumikap pumasok, nagsusumikap tumawid, huwag mong hayaan. Yes, talunan na ang kasalanan. Yes, ginapi na ang kasalanan. Pero nandito pa rin ganung katuso at ganung kalakas at meron pa rin pakikipaglaban. At ang sabi ng salita ng Diyos, paano dapat ang buhay ng Kristiyano? Huwag hayaan. Ikaw ngayon, dati, nasa posisyon ka na alipin at tagapaglingkod ng kasalanan. Ngayon naman, ikaw ay nasa posisyon na against, laban sa kasalanan. Ito ang paraan ng pamumuhay under grace. It is a life lived against sin. Hindi ka na lingkod ng kasalanan, ikaw ay kalaban na ng kasalanan. Na dati ang kasalanan naghahari sa buhay mo, dati ang kasalanan, sinusunod mo lang ang pita ng laman, wala kang pakialam sa Diyos, pero ang sabi ng salita ng Diyos ngayon, dahil ikaw ay kasama kay Kristo, let not sin reign in your mortal body. Kaya hindi natin pwede. Meron mga Kristiyano meron mga tao parang masyado espiritual sa pag-iisip. Ang aking puso't espiritu ay sa Panginoon. Maaaring ang katawan ko ay nagkakasala, pero no, ang puso ko pa rin ay kay Lord. Let not sin reign in your mortal body. Huwag mo hayaang maghari, huwag mo hayaang mamayani,
Huwag mo hayaang sumagana sa iyong katawan. Huwag mo hayaan ang kasalanan. That you should obey the lust thereof. Huwag mo hayaan at huwag mong sundin. Ang punto, ang buhay sa ilalim ng biyaya ay buhay na nakikipaglaban sa kasalanan. There is struggle. Hindi sinless, pero he will sin less and less and less. There is that struggle against sin. Verse number 13, ang sabi, neither yield your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God. Sa verse number 12, ang larawan na ito, ang kasalanan na nagsusubok pumasok pa at huwag daw hayaan. Sa verse 13, ang larawan na ito, huwag mo namang ialay, huwag mong ibigay ang iyong sarili, ang iyong katawan bilang instrumento. Huwag mong i-offer ang iyong sarili bilang instrumento ng kasalanan. Nang hindi magiging makadiyos, nang hindi katuwiran para gawin ang mga bagay na labag sa kalooban ng Panginoon. Kundi ano daw? Yield yourselves unto God. Ipresenta mo ang iyong sarili, ibigay mo ang iyong sarili, i-offer mo ang iyong sarili sa Panginoon. So una, ang buhay sa ilalim ng biyaya ay buhay ng pakikipaglaban sa kasalanan. That's a negative part, going against sin. And then pangalawa, the positive part, ang buhay sa ilalim ng paghahari ng biyaya ay buhay ng aktibong pag-aalay ng sarili sa Panginoon. We know the verse, Romans chapter 12, verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Napansin niyo ho mga kapatid, ang pinag-uusapan dito, body, members, yung members dito, yung bahagi ng katawan, ipagamit mo sa Diyos. Concern ng Panginoon sa ginagawa ng katawan. Ang sabi ng salita ng Panginoon, neither yield your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. As those that are alive from the dead. Para, na kagaya ng mga buhay mula sa patay. Hindi yan zombie. Kundi kagaya ni Kristo, kung paano si Kristo siya'y muling nabuhay at nabuhay para sa kalwalhatian ng Panginoon. Tayo rin naman ng mga nananampalataya niya. Kagaya nila na nabuhay mula sa mga patay ay mabuhay dapat bilang o para sa Panginoon. Practically, pagpapagamit tayo para sa kalwalhatian at katwiran ng Diyos. So merong epekto sa buhay. Practically, makikita sa buhay ng isang mananampalataya. Sa verse number 14, for sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Narito ang statement of truth. Sabi ng isang komentary, narito ang statement of a true promise. Sin shall not have dominion over you. Hindi maghahari. Hindi na pwedeng maghahari ang kasalanan sa iyo. Bakit? Ginapi na ni Kristo. At ikaw ay kaisa na ni Kristo. Sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. At itong katagana ito, ye are not under the law, hindi ibig sabihin na wala ka ng obligasyon na sundin ng kautusan. Kundi wala ka na sa ilalim ng sumpa ng kautusan. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, sumpain ang sino mang hindi nagpapatuloy sa lahat na nakasulat sa kautusan. Now, question, sino ang nakagawa at nakasunod sa lahat? Wala. Pag tumingin ka sa kautusan, pinapakita nito na ikaw ay makasalanan. Pag tumingin ka sa kautusan, pinapakita nito na ikaw ay nasa ilalim ng sumpa ng Panginoon. Walang problema sa kautusan, ang problema ay nasa atin. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, ikaw ay mananampalataya ni Kristo, you are no longer under the law. You are no longer under the punishment, and you are no longer under the curse of the law. You are now
under grace. Anong larawan? Paano ang buhay ng isang taong nasa ilalim ng paghahari ng biyaya? Isang buhay na hindi naghahari ang kasalanan. Kaya ho, sad to say, merong mga tao na ang pagiging Kristiyano ay kinakabit lang nila sa isang panalangin. Sad to say, merong mga tao ngayon nagkiklaim sila yung mananampalataya ni Kristo, pero pag titignan mo ang kanilang buhay, walang nagiging pagbabago. Hindi instrumento ng Panginoon. Again, di natin sinasabi na perfectong walang kasalanan. As we have seen, merong struggle, let not sin. Pero ang buhay sa ilalim ng paghahari ng biyaya ng Panginoon na isang buhay na nakikipaglaban sa kasalanan at isang buhay na merong pagbabago at isang buhay na hindi naghahari ang kasalanan, kung hindi isang buhay na ipinapagamit bilang instrumento sa kalwalhatian at katwiran ng Panginoon. Anong kapangyarihan? Ang Ebanghelyo. Ano ang mindset? Ikaw, ituring mo yung sarili na patay kasama ni Kristo at may bagong buhay kasama pa rin ni Kristo. Anong itsura ng buhay na ito? Nakikipaglaban sa kasalanan at nagpapasakop at nagpapagamit sa Panginoon. Ito ang larawan ng buhay ng isang nasa ilalim ng paghahari ng biyaya ng Panginoon. In short, ito ang larawan ng buhay ng isang Kristiyano. Makita nyo, hindi larong relihiyon ng Kristiyano. Hindi yung palipat-lipat ka lang. No. Sana makita nyo, hindi ito every Sunday lang. Christianity ay hindi parte ng buhay. Christianity ay buhay. Nasa loob ka man o nasa labas ng church. Dahil nasaan ka man, kung totoo kang Kristiyano, ikaw ay namatay kasama ni Kristo at nabuhay muli kasama niya at nasa ilalim ng paghahari ng biyaya ng Panginoon. Let's pray. Panginoong Diyos, salamat po. Salamat sa katotohanan na ito. Salamat sa paalala mo na kailangan naming umasa, tumingin, at kumuha ng lakas sa Ebanghelyo. Sa napakaraming pagkakataon, O Diyos, nakita na namin paulit-ulit na pumapalya kami sa aming sariling lakas. Natatalo kami kapag umaasa kami sa aming sariling kakayahan. O Panginoon, maging ang aming tagumpay ay nagiging kayabangan kung nakaasa sa aming sariling lakas. Salamat na pinaalala mo sa amin. Hindi kami naaalis at hindi kami lumalayo sa pangangailangan sa Ebanghelyo. Panginoon, sa ilang sandali, gamitin mong patuloy yung katotohanan na manghusap sa iyong mga anak. Dadako ho tayo sandali ng pagbubulay-bulay. Ang mga katotohanan ng Diyos na pinaalala at pinakita sa atin ng Panginoon. E pag-isipan natin na magkaroon ng epekto sa ating pamumuhay. Magbulay-bulay po tayo sa mga katotohanan ng Diyos.
Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, gamitin mo ang iyong salita, ang iyong katotohanan na patuloy na humubog sa amin sa wangis ng aming Panginoong Hesus. At tulungan mo kami na hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagaganap nito. Tulungan mo kami na hindi mabuhay bilang isang empleyado lamang, bilang isang Pilipino lamang, hindi bilang isang nanay o tatay lamang o kabataan lamang, Lord, kundi mabuhay kami bilang mga mananampalataya ng Ebanghelyo ni Kristo. O kung paanong realidad na kami ay Pilipino, realidad din na kami ay namatay kasama ni Kristo at muling nabuhay kasama niya. Na huwag naming hayaan ang kasalanan na maghari, kundi araw-araw ay mag-resist kami laban sa kasalanan at araw-araw ay magsumikap kami na ialay ang aming mga sarili bilang instrumento at kagamitan mo. At Panginoon, sa mga gawaing ito, paalala mo sa amin ang lakas ay hindi galing sa aming sarili, kundi galing sa Ebanghelyo ni Kristo. Salamat po sa paalala ng iyong salita. Tawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Tawarin mo kami sa pagkakataon na mas nahuhubog ng sanlibutan ang paraan ng aming pamumuhay kaysa sa katotohanan ng Ebanghelyo. Kagaya ng sinabi mo, O Diyos, nawa tunay nga na makita na ang kasalanan ay hindi na naghahari sa amin at kami ay maging instrumento ng katwiran mo para sa kaluwalhatian. Salamat po sa salita mo, O Diyos. Tulungan mo kami, ingatan mo kami. At ang ito'y mauwi sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo pamusta yung lahat. Tawitin ho natin ang ating pangwakas na awit. Tayo po yung mawit. Awitin po natin, Living for Jesus. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For now in Thy atonement, this give Thyself for me. I am no other master, my own shall be Thy throne. My life I give henceforth to Thee.
Muli, sana hindi ho matapos ang ating pagbubulay-bulay sa mga katotohanan na ating napag-aralan dito ho sa iglesia. Muli, ating dalhin hanggang sa ating tahanan na patuloy itong pag-isipan at ito ay magkaroon ng epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Tulungan nawa tayo ng Panginoon at sa ating paghiwa-hiwalay mga kapatid, nawa ang pagmamahal ng ating Panginoong Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, at ang kapangyarihan at presensya ng Banal na Espiritu ay sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong magpagamit bilang instrumento ng katuwiran ng Panginoon para sa Kanyang kapurihan. God bless po. We are dismissed. Ingat po tayo sa pag-uwi. Pray ho natin ang Gahete family, Lord willing, this coming Friday ay punta ho din na sa Isabela. Patuloy ho natin silang ilapit sa Panginoon sa panalangin at gamitin sila ng Panginoon sa dakong yun. Ingat po tayo. God bless po. Mamaya po, 6 p.m. meron tayong gawain. Sabado, young people, may fellowship. For further information, contact Brother Daryl. 3 p.m. po yan sa Sabado. God bless po.